declare that you are famous for your faithfulness, Lord Jesus. Thank you, Jesus.
There is no fear, 'cause I believe. There is no doubt, 'cause I have seen your faithfulness. My fortress, over and over. Minsan pa, there is no fear. Declare in your life, there is no fear, 'cause I believe. There is no doubt, 'cause I have seen, 'cause I have seen your faithfulness. My fortress, over and over. I have a hope. I have a hope
sa bawat isa. Ako po si Sister Lay na kapatid ni Pastor Jerry at Pastor Ramil na nakatira sa ibayong lugar. Salamat at purihin ang Panginoon dahil nakasama niyo po ako sa oras na ito sa pagsamba sa Kanya. At sa oras na ito, hayaan po natin na ang pagkakaloob natin sa Panginoon ay maibigay natin ng buong puso. At tingnan po natin ang sinasabi ni Apostol Juan sa John 10:10, TPT version. A thief has only one thing in mind. He wants to steal, slaughter, and destroy. But I have come to give you everything in abundance, more than you expect, life in its fullness until you overflow. Napakaganda ng ibinakita dito ng Panginoon kung sino siya at kung ano naman ang ginagawa ng kaaway sa ating buhay. Sabi po, noong panahon na yon, alam natin na ang tinutukoy ng Panginoong Hesus na ang mga Pariseyo at Eskriba na sinasabi niya na magpagpaimbabaw, sila yung mga ginagamit ng kaaway para iligaw at idayo ang mga tao sa Panginoon sa panahong iyon. Yun yung ginagawa ng kaaway. The devil, he is a deceiver. Sa ngayon ay patuloy pa rin kumikilos at gumagawa ang kaaway sa panahon natin. Nais niyang patayin, wasakin, sirain ang relasyon, ang hanap buhay, ang pamilya, ang trabaho, ang business ng bawat isa, may even ang ating kalusugan. Ito ang ginagawa ng kaaway sa bawat isa na mapalayo sa ating Panginoon. Subalit dito sa ating binasa, sinabi ng Panginoon na napakaganda niyang pangako na siya ay dumating upang magbigay ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Yung nag-overflow na kasiyahan, na kaligayahan. Subalit ang kaaway, pinararamdam niya sa atin yung lack of compassion, yung emptiness sa puso natin. Pero ang Diyos, ang nais niya ay ibigay yung masagana at punong-puno ng buhay. Nang dumating kami dito sa Canada, purihin ang Panginoon dahil na maganda yung pinaranas niya sa amin, maganda yung ipinakita niya sa amin. Subalit ang lahat ay may hangganan. Sa panahong ito, sa panahon ng COVID, hindi kami exempted sa nangyayaring na pandemic sa buong mundo. Kami man ay naapektuhan dito, marami ang nawala ng trabaho, marami ang na nagkaroon ng depression, ng anxiety dahil sa mga sitwasyon na kanilang kinakaharap. Pero purihin ang Panginoon dahil hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ngayon po ay sinasabi ko na isa na to sa magandang nangyayari sa aking buhay dahil binigyan ako ng Panginoon ng isang hanap buhay na hindi mo na kailangan lumabas pa ng bahay. I am so blessed dahil even dito po sa loob ng tahanan ay nakakapagtrabaho ako at nagiging pagpapala, nagiging blessing pa rin dahil sa blessing natatanggap ko mula sa Panginoon. Purihin ang Panginoon dahil napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Subalit tandaan natin na ang pagpapala na binabanggit ng Panginoon dito sa John 10:10 ay sabi nga its fullness, life in its fullness until you overflow. Na mula nang makilala natin ang Panginoong Hesus, hindi lamang ang material na bagay, hindi lamang ang physical, emotional, ang nais niya na mag-overflow sa atin. Ang magkaroon tayo ng abundance life, ito ay ang eternal life na natatanggap natin mula sa Kanya. Hindi lang ngayon, mayroon hong nag-iintay ng masagana. Iyon ay ang eternal life na ipinagkakaloob niya sa atin. Sabi nga the abundant life is eternal, resurrection life.
It starts now and lasts forever. Whenever Jesus is present, new and exciting things are in store. Kaya ang kailangan lang po natin ay magtiwala. We must trust, believe, and obey God sa lahat ng kanyang ipinagagawa sa atin. Hindi niya pagkukulangin ang kanyang mga anak, kundi ipaparanas niya ang masaganang buhay dito pa lang sa lupa hanggang sa buhay na walang hanggan. Salamat sa Panginoon. Tandaan ho natin na kahit ang mga matatalino, mayayaman, makapangyarihan ng tao ay hindi ho sila nasasatisfy sa meron sila kung wala ang Diyos sa kanilang buhay. Si Haring Solomon na sobrang yaman, sobrang talino, sobrang makapangyarihan, ang lahat ay nasa kanya na. Subalit dumating pa rin sa puntos ng kanyang buhay na meaningless ang aking buhay dahil naramdaman niya na wala ang Panginoon, na wala ang pag-ibig niya sa Panginoon. Nagkaroon ng emptiness sa kanyang buhay. Subalit ang mga anak na nagtitiwala, ang mga anak na sumusunod, ang mga anak na kumikilos para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang karangalan, never magkakaroon ng ganyang pakiramdam. Ang love, peace, joy sa ating puso, sa ating isipan ay patuloy na ibinibigay ng Panginoon anuman ang kaharapin natin sa buhay. Salamat po at purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin para sa ating pagkakaloob. Aming Ama, salamat po sa oras na ito. Tunay, Panginoon, na wala kang ang katulad. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na patuloy mong ibinibigay sa amin. Ikaw po ay sapat na, Panginoon. Ang pangalan mo, Panginoong Jesus, na namumuhay, Panginoon, sa amin, O Lord God, is enough, more than enough, O Lord God. Kaya naman, Panginoon, salamat. Narito po ang aming mga pagkakaloob sa iyo, O Lord God, na nagmula sa iyo, O Lord God. Patuloy mo, Ama, na gamitin ang mga biyayang ito para sa iyong kaluwalhatian at para sa iyong karangalan. Salamat po sa mga anak mo nagkakaloob at patuloy na pagpalain maging ang mga anak mo, Panginoon, na naghahanap po ng mga hanap buhay. Ikaw po ang patuloy na magpala at mag-ingat sa kanila. Samahan mo sila, O Lord God, at patuloy na maramdaman, Panginoon, ang pagpapala na nagmumula sa iyo, O Lord God. Thank you, O Lord God. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Nainiwala at nananampalataya ako na kung gaano tayong kanina ka-excited sa worship, ganun din tayo ka-excited makinig ng salita ng Diyos dahil alam natin na sa gabing ito, muling magpapahayag ang Panginoon ng kanyang mayamang salita sa bawat isa sa atin. Sige po, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa napakagandang gabi na ibinigay mo sa amin. Narito po ang aming mga puso at isipan. Nakahanda po kami na i-receive ang mga revelation na sasabihin mo sa amin, Panginoon. At iyaan mo nga po, Panginoon, na maparangalan ka namin sa aming kalagitnaan. Cover us with your blood, Panginoong Jesus. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Ayan. So dahil March ngayon, ang topic po natin is about worship. Kaya yung title po na ituturo ko sa inyo is Victory in Worship. Sinabi po ng Panginoon sa kanyang salita sa Exodus 8:1, puntahan mo ang paraon at sabihin mo sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, paalisin mo ang mga mamamayan ko upang makasamba sila sa akin.
Ayan, naniniwala po ako na walang sino man sa atin ang nagnanais na manatiling alipin o talunan sa anumang aspeto ng buhay natin. Lahat tayo may longing, may desire na talagang Lord, maging matagumpay tayo dun sa sitwasyon ng buhay natin. Pero kahit gaano natin kagusto, ang tindi natin manalangin, ang tindi natin mag-declare at mag-claim, may mga sitwasyon sa buhay natin na hindi pa rin natin mapagtagumpayan, nananatili pa rin tayong talunan, nananatili pa rin tayong alipin. Alam niyo po, katulad ng mga Israelites na 430 years na naging alipin sa Egypt, kahit alam natin ang kwento ng katigasan ng ulo nila, kahit alam natin yung kwento ng pagsuway nila, kung paano nila talagang sinubukan ang kapangyarihan ng Diyos, hindi natin maiaalis ang katotohanan na sa mga unahang chapter ng Exodus, may mga Israelites na humingi ng tulong sa Diyos para lumaya sa pagkaalipin. Kung iisipin po natin, sa 430 years na naging alipin sila sa Egypt, hindi po ba dapat sanay na sila? Di ba dapat sanay na sila dahil halos buong buhay nila, yun na yung way of living nila. Alipin na sila, yun na yung paraan ng pamumuhay nila. Pero bakit humingi pa rin sila ng tulong sa Diyos? Alam niyo po kung bakit? Dahil walang tao na nagnanais maging alipin sa habang panahon. Mahirap po bang maging alipin? Siyempre po, dahil alam natin na yung alipin is sunod-sunuran, walang karapatan humindi, gagawin niya yung mga bagay kahit ayaw niya, at ang alipin po walang sariling identity. Ang alipin hindi makakahindi dun sa umaalipin sa kanya. Alam niyo po, ang alipin parang aso na may renda sa leeg, na kung saan siya dinala ng master niya, wala siyang choice. Kahit magpumigla siya, kahit magumayaw siya, wala siyang magagawa dahil alipin siya at sasama lang siya kung saan siya dadalhin ng master niya. Iyon po yung kalagayan ng isang alipin. At alam niyo po, iyon ang reality na kinakaharap ng maraming Kristiyano sa atin. Hindi man lahat, pero maaaring karamihan. Naglilingkod naman at sumusunod sa Diyos. Nasa church naman. Kumpleto din ang devotion, nasa cell. Nakikita sa mga conference, sa mga mentoring, sa mga gawain, pero alipin pa rin sa maraming bagay. Alipin ng kasalanan, alipin ng utang, alipin ng iba't ibang uri ng bisyo, alipin ng hindi natatapos na kahirapan, alipin ng hindi namamatay na lumang pagkatao, alipin ng paulit-ulit at hindi napuputol na sakit at karamdaman, alipin ng hindi nagmamatured na emosyon, alipin ng hindi maayos na pamilya, at alipin ng hindi maayos na pag-uugali. In short po, may mga bahagi pa rin sa buhay natin na hindi tayo makalaya-laya at hindi natin mapagtagumpayan. Gusto naman natin lahat tayo gustong-gusto. Pero hindi natin alam kung paano gagawin, hindi natin alam kung paano lalaban. Alam niyo po, sa gabing ito, naniniwala akong tuturuan tayo ng Panginoon, tayong lahat, kung paano magtatagumpay sa pamamagitan ng pagsamba. No worship pa lang, tagumpay ka na. Na anong kinalaman ng pagsamba sa katagumpayan na lalakaran natin? Ang number 1 po, tandaan natin, we can't receive the victory without learning first to worship God. Alam niyo po, kung pag-aaralan natin ang layo ng Egypt sa Canaan, it takes only 11 days bago makarating sa promised land. Diba saglit na saglit lang. Pero kung titingnan natin, inabot ang Israelites ng 40 years. So syempre pag tinanong ko kayo kung bakit, alam kaagad natin lahat ng sagot, lalo na sa mga nagde-devotion. Alam natin kung gaano sila nag-disobey sa Panginoon. Alam natin kung gaano katigas ang mga ulo nila. Wala silang ginawa kundi magreklamo sa Diyos, na sa bawat maliit na bagay, magrereklamo sila sa Panginoon, tubig, sa pagkain. Hindi nila nakikita, kahit nakita nila yung ginawang himala ng Diyos sa kalagitnaan nila. Pero kapag may dumarating na problema, nagrereklamo na naman sila na ang bilis nila makalimot dahil sa ginawa ng Panginoon. Na kung pakikinggan natin yung paraan ng pagrereklamo nila, parang ang ganda-ganda talaga ng kalagayan nila sa Egypt, na sasabihin nila sa harapan ng Diyos, buti pa sa Egypt, buti pa sa Egypt, buti pa sa Egypt, na para bang sinasabi nila sa Panginoon, mas maganda ang pamamalakad at pamamahala
ng paraon sa kanila kaysa sa ginagawang pamamahala at pangangalaga ng Diyos sa kanila. Hindi nila nakikita na sa gabi meron silang haliging apoy na nagbabantay sa kanila. At sa umaga meron silang haliging ulap na nangunguna at gumagabay sa kanila. Hindi nila nakikita yung mana na hindi nila pinaghirapan at hindi nila pinagpaguran pero nakakain nila. Hindi nila nakikita na yung bawat tagumpay nila sa labanan kahit wala silang kakayanan is dahil may Diyos na lumalaban para sa kanila. Pero bakit nagrereklamo pa rin sila sa Diyos? Hindi nila nakikita ang ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Alam niyo po, isipin po natin, kung ang unang purpose ng paglabas ng mga Israelites sa Egypt is para sambahin ang Diyos sa lugar kung saan sila dadalhin ng Panginoon. What if inalaw ng Panginoon na within that 11 days, nakarating kaagad sila sa Promised Land nang walang kahirap-hirap? Paano po kayang pagsamba ang gagawin nila sa Diyos? Paano kaya nila ibibigay ang totoong pagsamba sa Diyos na hindi naman nila kinikilala bilang kanilang Diyos at Panginoon? Paano nila sasambahin ang Diyos na hindi naman nila ginagalang at pinagkakatiwalaan? Tingin po ba natin naging sapat ang 10 salot na ipinakita ng Diyos para sambahin siya ng mga Israelites? Hindi po, dahil binuka na nga ng Diyos ang dagat Pero nagrereklamo pa rin ang mga Israelites sa Kanya. Nagkakagulo pa rin sila sa pagrereklamo dahil lang sa pagnanais na makakain ng ganito, makakain ng ganito. Kaya hindi po nakakapagtaka na umabot sila ng 40 years bago makarating sa Promised Land to prepare their heart to worship God. Dahil hindi mo sasambahin ang Diyos ng totoo unless kilala mo siya ng totoo sa buhay mo. At alam niyo po ba, yung marereklamo, hindi yan marunong sumamba. Dahil ang nakikita lang nila ay mga bagay na wala sila. Hindi ang mga bagay na mayroon sila na hindi naman nila hiningi pero ibinigay ng Diyos. Tayo, kumusta po tayo? Katulad din po ba tayo ng mga Israelites na kunting bagay lang nagrereklamo kaagad tayo sa Diyos? Nawawalan kaagad tayo ng pag-asa na para bang walang ginagawa at parang walang magagawa ang Diyos sa sitwasyon natin. Katulad din ba tayo ng mga Israelites na mas nakikita natin ang dati nating buhay kaysa sa ginagawa ng Diyos sa mga buhay natin ngayon? Kaya hindi tayo makalaya-laya sa mga bagay na umaalipin sa atin ngayon dahil tinuturuan tayo ng Diyos kung paano sumamba sa Kanya ng totoo, whatever the situation is. Nakilalanin natin siya sa buhay natin, hindi lang dahil sa magagandang bagay na ginagawa niya sa atin. Madaling sumamba kapag maganda ang nangyayari. Di ba yung mga Israelites, after ni Moises ng Diyos, ibuka yung dagat na pula para makadaan sila. Nag-worship naman kaagad sila Kaya lang ang bilis-bilis nilang nakalimot. Ang bilis nilang nakalimot dun sa ginawang himala ng Diyos sa buhay nila. Alam niyo po, hindi naghahanap ng seasonal at occasional worshiper ang Panginoon. Hindi po emotional worshiper ang hinahanap ng Diyos. At hindi po occasional at seasonal lang na worshiper ang gustong likhain ng Diyos sa atin. Na kapag maganda ang nangyayari, ang bilis natin at ang dali nating sumamba sa Diyos. Pero kapag tahimik na ang Diyos at kapag hindi natin gusto yung mga nangyayari, hindi natin magawang sumamba ng totoo sa Kanya. Hindi na natin magawang hanapin ang Diyos. Hindi na natin magawang kilalanin ang Panginoon sa buhay natin. Sino nga ba talaga ang Diyos sa paningin natin? Kaya nga sinabi sa John 4:24, we must worship Him in spirit and in truth. Hindi kaya hindi tayo makasamba ng maayos sa Diyos dahil hindi tayo makahanap ng dahilan kung bakit kailangan natin siyang sambahin. Maaaring sabihin natin, bakit ako sasamba? Kaya naman ako naging successful dahil pinaghirapan ko to. Bakit ako sasamba? Ang hirap-hirap na nga ng buhay. Sasambahin ko pa ba ang Diyos? Ang isasamba ko sa Diyos, ihahanap buhay ko na lang baka may mangyari pa. Diba? Madalas may mga pagkakataon na naririnig natin yung mga reasoning na yan.
Bakit ako sasamba? Ang dami-dami nang ang problema. Iisipin ko pa ba ang Diyos? May mga pamilya pa akong kailangan kong pakainin? Bakit ako sasamba? Nasasaktan ako ngayon. Bakit ako sasamba? Bakit ako sasamba? Bakit ako sasamba? Madalas hindi tayo makakita ng dahilan kung bakit kailangan natin sambahin ng Diyos. Dahil ang baba-baba ng tingin natin sa salitang pagsamba. Minsan, akala natin kumakanta lang tayo kapag Sunday service. Kaya kahit hindi tayo nagde-devotion, okay na yun, sumamba naman ako kanina sa church. Kahit hindi tayo mag-win ng souls at kahit hindi tayo mag-disciple, okay na yun. Kasi sumasamba naman ako kapag Sunday. Okay lang kahit hindi ako mag-pray kasi sumasamba naman ako kapag Sunday service. Okay lang kahit hindi ako lumago sa pananampalataya, kahit hindi ko i-develop yung relationship ko sa Lord. Kahit wala akong gawin, basta nakikita ako kapag linggo, okay na yon. Madalas po, ganun lang yung tingin natin sa pagsamba. Pero alam nyo po, worship is not about singing a song, but it is living a life of obedience to God every day. It is living a life of obedience to God araw-araw. Hindi po kung kailan lang natin gusto. Hindi po kung kailan lang natin feel. Hindi po kapag kailan lang natin nararamdaman. Alam nyo po, ang lahat ng ginagawa natin ay isang uri ng pagsamba sa Panginoon. Yung pagde-devotion, yung pagwiwi ng kaluluwa, yung pag-aalaga ng mga disciple, yung paglilingkod, yung pagmamahal sa tao, yung paggalang sa mga magulang, yung hindi pagsagot sa magulang, yung pag-aaral ng mabuti, yung pagbibigay natin ng respeto sa mga asawa natin. Sa lahat ng ginagawa natin, ito'y bunga ng pagsamba natin sa Diyos. Ito yung pagpapakita natin ng pagsamba sa Diyos. Dahil kung ang basihan ng pagsambang alam natin is pagkanta lang every Sunday, pagkanta lang every may gawain, alam nyo po, wala na tayong laban sa mga naglalakihang churches na may naggagalingang mga worship leader at naggagandahang mga instrument. Wala na. Baka hindi na tayo malingon. Baka hindi na tayo mapansin ng Diyos dahil may mas maraming deserving kaysa sa atin. Kaya alam nyo po, isipin natin, sa sitwasyon natin ngayon, sa pinagdadaanan natin ngayon, marunong ba talaga tayong sumamba sa Diyos? Nananatili ba tayong sumasamba sa Diyos? Dahil ang number 2 po natin is, we can't receive the victory in worship when we focus on ourselves and on your situation, on our situation. Alam nyo po, naranasan nyo po ba yung mawala ng gana sumamba kasi hindi nyo feel yung nag-worship lead? Naranasan nyo po ba na hindi nyo feel yung worship kasi hindi nyo feel yung nagli-lead ng worship? Pakiramdam natin wala yung presence ng Lord. Tanong ko lang po, kailan pa po nalipat sa atin yung presence ng Lord? Ang worship ba nakadepende sa nararamdaman natin? Na kaya hindi natin naramdaman yung presence ng Lord dahil lang hindi natin feel yung nagli-lead ng worship? Baka hindi po natin mamalayan na ang naging tingin o standard na natin sa worship is yung satisfaction ng nararamdaman natin kapag sumasamba tayo. Na yung presence ng Lord nakadepende na dun sa emosyon na naibuhos natin. Kapag ganun po ang tingin natin sa pagsamba, baka nga po wala na talaga yung presence ng Lord. Dahil naipagpalagay na natin na ang pinakamahalaga pagdating sa pagsamba is yung nararamdaman natin. Alam niyo po, worship is not about us. Maaaring sabihin nyo, naku Ate Rem, 100 times na namin napakinggan yan. Uulitin ko po ulit ngayon para 101 times na napakinggan na natin. Worship is not about us. Regardless sa nararamdaman natin at pinagdadaanan natin, ang worship hindi tungkol sa iyo at hindi tungkol sa akin. Hindi ginawa yung worship song para i-comfort tayo dun sa nararamdaman natin. Hindi ginawa yung worship songs para pagaanin yung nararamdaman natin. Hindi nilikha yung worship para sa atin. It is all for God and God alone.
So, paano nga ba tayo dapat sumamba sa Diyos? Number 1 is we must worship God for who He is. Diba? Sino nga ba ang Diyos? Bakit kailangan ko siyang sambahin? Bakit kailangan ko siyang parangalan? Bakit kailangan umikot yung buhay ko sa pagsamba sa Kanya? Hindi ba pwedeng ako naman at yung nararamdaman ko? Alam niyo po, sinabi ng Panginoon sa Revelation 22 verse 30, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Alam niyo po, kapag kilala natin ang Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran natin, alam natin kung paano sasamba sa Kanya sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Ano kung hindi maganda ang sitwasyon? Dahilan ba yon para hindi ko maibigay yung pinaka-the best na pagsamba sa Kanya? Ano kung nasasaktan ako ngayon? Dahilan ba yon para tumigil ako sumamba sa pinakamakapangyarihang Diyos na may hawak ng buhay ko? Ano kung naghihirap kami ngayon? Ano kung ang dami kong utang ngayon? Ano kung ang dami naming bayarin? Dahilan ba yung para mabawasan yung init ng pagsamba ko sa Diyos? Ano kung hindi maganda yung nangyayari sa buhay ko? Dahilan ba yun para hindi ko itaas yung kamay ko sa pagpupuri at pagpaparangal sa Kanya? Sino nga ba ang Diyos? Bakit kailangan ko siyang sambahin? Alam niyo po, sinabi ng Panginoon sa Exodus 17:15, and Moses built an altar and called its name, The Lord is my banner, which means the Lord is my victory. He is our victory. Kaya anuman po yung pinagdadaanan natin, siguradong may tagumpay tayo sa Diyos. At ang tagumpay na yon never madedelay at never malilate. For God's victory is always on time. Kaya wala tayong dapat ikatakot na, Lord, magtatagumpay ba ako dito? Sambahin mo lang ang Diyos. Lord, hanggang kailan to? Sambahin mo lang ang Panginoon. Lord, napapagod na ako. Sambahin mo lang ang Diyos. Dahil alam ng Panginoon kung kailan niya ipapadala ang tagumpay kapag alam mo nang sumamba ng totoo sa Kanya, regardless sa sitwasyon, regardless sa nararamdaman mo, kung alam mo magpuri sa Panginoon, tagumpay ka na. Diba? At sa Genesis 22 verse 14, sinabi ng Panginoon, the Lord will provide. Ito yung panahon na iaalay ni Abraham si Isaac sa Diyos. But God provided an offering instead of Isaac. And that God of Abraham who provides is the same God who will provide for all our needs, diba? He is our Jehovah Jireh. Diba? May Diyos na nagpo-provide na hindi magkukulang sa lahat ng pangangailangan natin. May Diyos na hindi bulag, may Diyos na hindi bingi, kundi may Diyos na nakakakita sa lahat ng pangangailangan natin at kaya niyang mag-provide dahil siya yung Diyos na pinakamayaman, wala nang iba. At sa Exodus 15:26, sinabi ng Panginoon, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on Egyptians. For I am the Lord who heals you. Diba? He is our great healer. He is our Jehovah Rapha. Mayroon tayong dakilang manggagamot sa ating kalagitnaan. So bakit tayo natatakot? Bakit tayo nag-aalala kung may isang dakilang manggagamot sa ating kalagitnaan na kayang magpagaling sa atin sa anumang karamdaman at sakit? At alam niyo po, in Psalms 23, ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili bilang isang dakila at mabuting pastol. I shall not be in want. Hindi tayo magkukulang. So bakit tayo natatakot at nag-aalala kung merong dakilang pastol na nangunguna at gumagabay sa atin? He is our Jehovah Rohe, our great shepherd. At alam niyo po, sinabi rin ng Panginoon sa Jeremiah 23 verse 6, in His days, Judah will be saved and Israel will dwell safely. Now this is His name by which you will be called, the Lord our righteousness. Diba? Amen! We have a righteous God, our Jehovah Chidkino. Diba? Nakakatuwa ang Panginoon. At sinabi niya rin sa Exodus 33 verse 14, The Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Alam niyo po, the Lord is with us. And He is our Jehovah Shammah. Kasama natin ang Panginoon. And if God is for us, who can be against us? Wala na. Lagi na tayong tagumpay dahil kasama natin ang Panginoon.
At alam niyo po, sinabi din sa Judges 6:24, so Gideon built an altar to the Lord there and called it, the Lord is my peace. Hindi lang natin siya kasama, alam niyo po, nagbibigay din siya ng kapayapaan. He is our Jehovah Shalom. See, He is who He is. He is the answer of every situation. Kung nasaan man tayo ngayon, kailangan natin ng kagalingan, don't worry, meron tayong great healer. Kailangan natin, Lord, ang dami kong pangangailangan, may great provider tayo. Lord, hindi ko alam yung gagawin, may dakilang pastol tayo. Lord, pakiramdam ko, nag-iisa ako, meron tayong Jehovah Shammah. The Lord is with us. Lord, naguguluhan ako, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. May Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Ngayon, hindi pa ba natin sasambahin ang Diyos? Hindi pa ba natin itataas yung kamay natin para sabihin sa Kanya na, Lord, Ikaw yung Diyos ko. Ano man yung sitwasyon ng buhay ko, itataas ko yung kamay ko at sasabihin kong Ikaw yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Ano man yung laban na pinagdadaanan natin ngayon, alam niyo po, wala yan sa laki ng Diyos na meron tayo ngayon. Malinaw na ang tagumpay ay nasa atin na. So bakit tayo papayag na maapektuhan ang paraan ng pagsamba natin sa Diyos dahil lang sa may pinagdadaanan tayo? Dahil sa lang sa parang hindi natin gusto ang nangyayari? Alam niyo po, tandaan natin, worship is not about us. It's not about what we feel. It's not about our situation. Worship is about God. It is for God alone. So bakit mo iisipin yung nararamdaman mo kung ang sasambihin mo ay isang dakilang Diyos? Bakit mo titingnan ang sitwasyon mo kung may Diyos sa harapan natin na mas malaki pa kaysa sa anumang sitwasyon na kinakaharap natin? At hindi lang siya malaki, may magagawa siya sa sitwasyon natin. Kaya ang number 2 natin, paano natin sasambahin ng Diyos? We worship God for what He has done. Ang tanong ko po ngayon, wala po bang ginawa ang Diyos sa buhay natin? Wala po bang ginawang himala ang Diyos sa buhay natin? Meron! At ang dami ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Yung salvation pa lang na ini-enjoy natin, grabe, napakalaking biyaya na nagmumula sa Diyos. Yung mga buhay natin na binago, yung kalayaan na tinatamasa natin ngayon, grabe, lahat yon. It is all for the glory of God. Diba? Alam niyo po, wag po natin tingnan ang ginagawa ng Diyos sa iba na para bang wala siyang ginagawa sa buhay natin. Wag po natin tingnan yung kwento ng iba na parang, Lord, parang ang ganda naman ng kwento niya, tas parang ang ganda na, iba yung, ang pangit ng kwento mo sa akin. Hindi po totoo yun. Kasi yung Lord natin, magaling po siyang writer. Sobrang napakagaling niya yung writer. At alam niya kung paano paggagandahin ang mga kwento sa buhay natin. Na parang pakiramdam mo dead end na. Pero alam ng Lord kung paano magbukas ng daraanan para pagandahin yung kwento ng buhay natin. Dahil syempre hindi naman tayo papayag. At hindi rin papayag ang Diyos na yung kwento natin is pare-pareho, parang duplicate lang ni ganito, duplicate lang ni ganito. Hindi. May kanya-kanya tayong kwento. May kanya-kanya tayong testimony. May kanya-kanya tayong original story na nanggagaling sa Panginoon. Alam ko, iba-iba tayo ng pinagdadaanan. May mukhang malaki, may mukhang maliit, at may mukhang napakalaki. Pero alam nyo po, sa lahat ng iyon, isa lang ang sigurado. May isang napakalaking Diyos na kasama natin. May isang napakalaking Diyos na nagligtas sa Israel. Ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob na siyang ring Diyos na kasama natin ngayon. Ang Diyos na gumawa ng maraming himala, ang Diyos na kasama natin. Nakasama natin ngayon. Nagagawa rin ng maraming himala sa buhay natin. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, may reason ba para hindi tayo sumamba? Wala. Dahil alam natin, anuman yung pinagdadaanan natin, nag-worship pa lang tayo, tagumpay na tayo, nagtataas pa lang tayo ng kamay, nagdi-declare na tayo ng victory. So bakit natin lilimitahan ang sarili natin sa paraan ng pagsamba kung hindi naman nililimitahan ng Diyos ang kaya niyang gawin sa buhay natin? Kung kaya ngang ibuka ng Diyos yung dagat, bakit hindi natin kayang itaas yung kamay natin para sambahin ang Panginoon?
Kung kayang gumawa ng Diyos ng himala, bakit hindi natin kayang sumamba sa Panginoon? Kaya sa gabing ito, alam niyo po, minsan pa, tingnan natin yung bawat sitwasyon ng buhay natin na may kagalakan sa puso natin. Hindi tayo iiyak na, Lord, kasi ang dami naming utang. Lord, kasi ganito yung pinagdadaanan namin. Hindi. Alam niyo po kung bakit. Ang bawat sitwasyon, titingnan natin na may kagalakan at kapayapaan sa puso natin. Alam mo kung bakit? Dahil may isang Diyos na gagawa ng himala sa sitwasyon na yon. May isang Diyos na magtatayo ng kwento ng buhay natin. May isang Diyos na gagawa ng great testimony sa buhay natin para mas sambahin pa natin siya, mas parangalan pa natin siya, mas ipahayag pa natin ang kabutihan niya sa buhay natin. At para hindi tayo mag-alinlangan na sabihin sa lahat ng tao na totoong napakabuti ng Diyos na sinasamba natin. Kaya sa pagsamba natin sa gabing ito, ihanda natin yung puso natin, alisin natin yung lahat ng gumugulo sa isip natin, at ibigay natin yung pinaka-the best na pagsamba sa Panginoon. Sige po, manalangin tayo. Lord, maraming salamat sa tagumpay na ibinigay mo sa amin sa gabing ito. At sa gabing ito, tumatayo kami at nananampalataya, O God, na dala-dala na namin ang tagumpay na ibinigay mo sa amin. The Lord, worship pa lang, danas na namin ang tagumpay na nagmumula sa iyo. Hindi namin, Panginoon, tatalikuran ang pagsamba dahil lang sa may nangyayari na hindi namin gusto. Kundi, Lord, the more na mahirap sumamba, the more na sasamba kami. The more na mas mahirap ang sitwasyon, mas matatagpuan mo kaming sumasamba at nagpupuri upang parangalan ang iyong pangalan. At Lord, habang kami ay nabubuhay, sasambahin at dadakilain ka namin. Maraming salamat, Ama. To God be all the glory. Amen and amen. Thank you po, and God bless us. Ikaw ay tapat, Panginoon. And you are famous for your faithfulness. Sikat ang Diyos, hindi sa pagpako ng pangako. Sikat ang Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako. Amen mo ba? Sa ininiwala, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Kung meron mong laban na nangyayari, eksena lang yan. But God is writing the greatest story in your life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sino po nag-claim ngayong 2021, you will see the goodness of God in your life. Amen. Thank you, Jesus. Patuloy po natin ideklara ang kabutihan ng Panginoon ngayon. Thank you, Lord. Thank you. I least expect it, never behind. So why would I be surprised when you deliver
tapat ang Diyos sa lahat ng oras. Come on, isang malakas na palakpak sa Panginoon. Declare with me, God of my present, God of my future. Say, you write my story. Amen. You hold it all together. God of my present. Who believes? God of my future. You write my story. Come on, declare in your heart. You hold it all together. God of my present. God of my future. You write my story. You hold it all together. God of my present. God of my future. You write my story. Come on, church. Hold it all God of my present. God of my present. God of my future. You write my story. You hold it all together. God of my present. God of my future. You write my story. You hold it all together. I believe, and I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness. Come on, declare mo sa buhay mo, I believe. And I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident. Magbago man. As seasons change, your faithfulness remains. Amen. We believe, Lord. Minsan pa, deklara natin kung sino siya ngayon. You are the Alpha and the Omega. You're in the middle. You hold it all. Declare. You are the Alpha and the Omega. Simula. You're in the middle. Asa tapusan. You hold it all together. You are the Alpha and the Omega. You're in the middle. You hold it all. You hold it all. You are the Alpha and the Omega. You're in the middle. You hold it all together. And I believe that I will see the goodness of the Lord. This is our confidence, Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. I believe, Lord, and I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. I say prayer and I believe, that I will see the goodness of the Lord. I'm confident, Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. Amen. Come on, if you believe that. Oh, ano mang sitwasyon, let's declare.
You are the Alpha and the Omega. You're in the middle. Kasama mo siya. You hold it all together. Say, you are the Alpha and the Omega. You're in the middle. You hold for the last time. You are the Alpha and the Omega. You're in the middle. You hold it all together. Tama ko naniniwala ka siya ang umpisa. He's the author and the finisher of your faith. Come on, itaas mo ang Panginoon ngayon. Mas malaki pa sa mga higante na kinakaharap mo. Mas malaki pa sa mga bundok natin kinakaharap. He is the Alpha